Nakakalungkot, no, Pam? Kasi lahat na yata ng kabulastugan, meron tong gobyerno to. Sabi nga nung title natin, all in one. Yes. Isipin mo, nagbalik ang illegal drugs, Hmm. nagbalik ang smuggling, nagbalik ang Kidnapping, 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 pati yung mga crime. Kidnapping. Ito, maliit na bagay to ha. Maybe others will take it as just an operational issue. Diyan na lang sa airport. It is a crime to the Filipino people that you privatize the airport and then yung pagkapribado mo ng airport na to, hindi mo na-improve ang operation. Trending ngayon online, Marlon ha, na sinasabing hanggang July 2025 magtatagal ang mga delays ng bagahe sa airport. Grabe yun, no? Sabi ko sa'yo, nangyari yung unang delay na yun na biyahe tayo ng Cebu. Oo. Sabi ko sa'yo, Pam, maigi na lang kung hindi tayo nakapag-check-in ng bagahe natin. Kasi balikan lang tayo. Oo. Kaya hand carry lang ang dala natin. Yes, and from now on, we know how to travel light because of this stupidity Naman. by the NAIA management or the new NAIA management and of course, under the leadership of Secretary Jaime Bautista. Ito Marlon, napakatinood nito nung nandun siya sa corporate world. At saka sa PAL. Oo, nung nasa Tama, PAL isa siya. man. We don't know what happened. Maybe he got access to power, he got access to money. We don't know what happened. Diba? Ito ay krimen sa mga Pilipino. Krimen ito sa oras na Dahil sa kinukuha mga sa mga Pilipino. nangyayari ngayon sa airport natin. Alam mo ba na ang Ninoy Aquino International Airport, ang number 1? Ay, good news! Oo, sa world's most delayed airports. Ayun, kala ko naman may good news ka na eh. Basta, asa na? Lagi Wala kang eh. pera ng Basta, good news, my friend. Yan, oh. Basta mga kabulastugan, pagkakanegahan, number one ang Pilipinas. Kailan gaganda ang imahe natin, hindi lamang sa Asia, kundi sa buong mundo. Kaya number 1 tayo. Grabe. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. At dahil dyan, alam mo bakit? Paano mo nga naman mapapaganda yung ang isang Pilipinas na dating pagkaganda-ganda naman talaga. Maganda naman talaga Pilipinas. Pero paano tayo hikayat pa ng mga turista at paano natin mapapakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay tunay na perlas ng silangan kung ang Pangulo natin ay may bintang na gumagamit ng ipinagbabawal gamot. Bintang pa ba yan, Marlon? It seems as if sa pananahimik nila is already an admission na it's true. Na hanggang ngayon, ayaw I'm niyang i-call yung panawagan ng mamayang Pilipino na magpasailalim siya sa credible hair follicle test. By the time na siya ay pumayag na sa challenge na yan, Marlo, nakapagpababa na yan ng dumi niya sa katawan para ito ay magresulta sa isang negatibong result na pwede niyang isampal sa mga taong sinabi mo, ayan, negative ako. Ang magiging tanong na lang natin yan is, bakit ngayon lang? Because how hard is it, Marlon, to tell or do the right thing, to tell the truth, if right there and then you were confronted to expose the truth and tell the truth? Hindi mo ginagawa eh. Bakit kinakailangan mo magpahinga? Pero ako nagdududa ako pa nga kasi dami kong kilala talagang mga lulok sa ipinagbabawal na jeep. Hindi nila kaya na sa loob ng 3 taon, 3 araw, hindi sila gumamit ng illegal substance. May mga kilala ako. Kaya kung totoo man lulong sa ipinagbabawal na pulburon ang isang Marcos Jr., mukhang hindi nito kayang 3 consecutive days nang walang singhot. Totoo. So, meron siyang magkakaroon nito ng epekto sa katawan niya. Yung Tama ba? Yung withdrawal syndrome, di ba? Na nangangatal ka, nanlalamig ka, na pinagpapawisan. yung nanginginig, di ba? Yung nakikita mo sa pelikula. Oo. Yun yung gano'n. Na lahat gagawin. So, malabo siguro sa ngayon na linisin niya kasi kailangan ilang months ba? 3 months kang 3 clean? months daw eh. 3 months kang malinis? Para hindi ma-detect sa katawan mo. Baka lalong nagiyang to, lalong nag-ahetotek kasi. Ito Marlon, ikaw very street smart kayo. Kasi Laking kalsada ka. Hindi mo kinakaya. not literally na lumaki ka sa kalsada, but you were exposed to the street life, di ba? Para maging maging street genius ka na rin. Ano kaya ang pinaka naging dahilan ng isang Marcos Jr. na may sinabi naman sa buhay, may pera naman kahit paano, na manatili sa kanyang bisyo hanggang ngayong edad na halos, di ba? Pag si 70 na yung mama, hanggang ngayon, drugay ka. Mula nung kabataan mo, lumabas na ang isang maaaring fake news na Rolling Stone article na siya ay isa sa mga groupie ng mga panahon na yon. Sabihin na natin siya ay nasa kolehiyo o high school, gumagamit na hanggang ngayon na magsi-70 ka. Anong kulang sa buhay mo? Bakit ang Nung ngayon una, pinapakalat nung nag-uumpisa siya, ang sa tingin ko nakikitang dahilan, sa tingin ko to, personal ko to, hindi ako psychologist, hindi ako psychiatrist. Ang tingin ko karangyaan. Nasa kanya na lahat.
So, yung karangyaan na yon, yung patikim-tikim niyan yun, dahil nga palagi ka nang tumitikim, so, nahukan eh. Yun na yung tinatawag nung naging nalulung ka. Naging ano mo na to, habitual na yung paggamit mo ng ipinagbabawal na substance, kaya hindi mo na maalis sa sarili mo. Unless na meron kang pagpupursige sa sarili mo, meron kang determinasyon na magbago, at meron kang motivation na gagawin mo to para malinis ang pangalan ko, para rin sa pangalan ng mga anak ko at pangalan ng tatay ko. Posible. Posible, pero sa sitwasyon ngayon, Pamela, wala kang makikitang determination and motivation na magbago siya dahil ultimo nga yung hiling ng taong bayan na magpa-hair follicle drug test siya, ayaw niyang iwan. Ayaw niyang labanan at ayaw niyang patunayan na hindi na siya gumagamit ito sa kasalukuyan. No, ang dali lang naman na Lungkot. yung comms niya, ang dali lang naman i-handle niya. Nung kabataan ko, oo, pero huwag niyo hong gagayahin. Bakit si namin. Mix? Diba? Si Mix Douglas. Oh. Nagpa-hair follicle drug nagpa-hair test, di ba? follicle. Oy, bakit ang presidente mo Mix? Ayaw, ang ninong mo. Dapat, oy ninong. Dapat nagpa-hair follicle drug test ka na, no? Dapat yung attendees nung kasal niya, dapat nagpresenta ng Dapat mga yata drug ganun. test eh. Dapat Diba? ganun, ang Oh, mga drug test. Marlon, mag-iisang buwan na mula nung nakaraan na filing ng candidacy no sa COMELEC ng ating Oo. mga iilan lang sino ang pinaka very vocal and very present na nagsasabing ito ang negative drug result. Attorney Vic. Attorney Vic Rodriguez, Attorney Vic. kinaringgan mo ba ang iba pa? Wala. Wala rin eh. Diba? Wala rin eh. Alam mo bakit? Bakit? Una, hindi dahil sa ayaw nilang, hindi dahil sa lahat sila gumagamit ng ipinagbabawal na. Ang Mas pinaka-ano Ay, ron. Hello po. Hindi na kita babanggitin. Political to eh. Baka madamay ka pa. Hi po, hi po. May napadaan dito na kaibigan ni Pamela. And sana listen, ano rin natin. Former colleague, talaga? former superior ko during my sales time. Wow, masasabi mo So, na kasasabi ko kanina. lang, siguro Nasa nakita ko marketing yun, ka. naramdaman ko siya. Yun. Ayun, Pam, yun. Kaya yung iba ayaw nilang gayahin si Attorney Vic o susugan yung panawagan ni Attorney Vic na magpakita ng drug test result yung mga kandidato. Yung iba natatakot na mapag-initan sila ng palasyo. Sorry, Pulong Duterte also Walang did his, Duterte, nagpa-hair follicle drug test. nagpa-hair follicle. At kahit nga si Vice President Sara Duterte, payag na payag magpasailalim sa hair follicle drug test. Basta magpasailalim din sa hair follicle drug test ang isang Marcos Jr. at magpa-psychotest. Oo. Kasi, winelcome naman ni VP Sara yung challenge na yan eh. Ayun, Marlo, yung sinasabi ko, if you are too brave to accept any challenge like that, ibig sabihin, wala kang tinatago sa sarili mo, wala kang kinatatakot na ikakaresulta nung pag-accept mo ng challenge Sa madaling na yun. sabi, no, kung wala kang tinatago, wala kang dapat itatago. Yes! Dahil nananahimik ang palasyo, alam mo, Marlon, ito yung ikinababother ko eh. Yung hanggang ngayon lulong ka sa ginagawa mo, wala kang isang magandang mga decision-making na gagawin. At kung ano man ang meron gawin ka, napakababaw. Ito ang pinakamababaw na ginawa niya ngayong mga panahon na ito, Marlon. Appreciated but not enough. Where Malacanang declares November 4 as National Day of Mourning for the victims of severe tropical storm Christine. Alam mo, Marlon, kung ano ang dapat minomorn natin at ng Malacanang, yung mga tulay na nagiba, nakitang-kita natin na walang bakal. Di ba? Yung mga flood control na ipinagmalaki niya sa nakalipas na zona, pero yung pala ay wala. Yes, yung mga flood control or mga dike, Marlon, na nasira ng baha dahil sa kasagsagan ng daloy ng tubig, na makikita natin napakanipis ng simento at again, walang bakal. Grabe. Walang bakal. Ampaw, no? Walang bakal. Yung pa yung dapat ipagluksa natin. Ang ipagluksa natin, yung multibilyong piso na basta na lang nawawala at basta na lamang binubulsa na sa halip gamitin sa infrastruktura. Pero wala. Walang ginagawa ang pamahalang ito na para talaga sa kapakanan ng mga kababayan natin. Ano pa ba ang asahan natin, Marlon? Isang VP Inday Sara Duterte na ang nagsabi na it takes more than 6 years to conceptualize a very, very good project na interconnected sa mga syudad para dito sa bansang ko. And it takes more than another 6 years to implement it. And they have, if they will be true to their promise at sa konstitusyon na ang termo nila ay hanggang 6 years lang, 3 years na sila. he has remaining 3 years. What do you expect out of these 3 years? Ayuda, ayuda, ayuda? Masasabi naman natin totoo yung ayudang yan dahil lahat ng budget o pondo ng bayan ay naka-allocate sa ayuda. Mano, wala sa proyekto ng DPWH, wala sa healthcare system ng ating bansa, wala sa kung ano-ano pang inaasahan natin na digital infrastructure na lang. At kahit yung ayuda na yun, Pamela, Diba? hanggang ngayon wala tayong hinihingi. Kung meron bang nasa database ko yan,
kung sino ng mga kababayan natin nakatanggap ng ayuda. Alam Hindi mo, rin naman para malinis. matalas ng Baka commission. sila-sila rin yan. Baka Sila-sila mga rin tao yan. rin nila. At alam naman natin, kaya kinakatkong nila yung iba dyan. Mga ghost employees nila, Ghost di ba? employees nila. Nakakaano. Yes, totoo. Yun ang malungkot. Na, ewan ko, saan papunta tong Pilipinas, pero sabi nga ni Attorney Vic, hanggat may mga maisog na Pilipino, at hanggat may mga kababayan tayong naglalahad ng mga katarantaduhan sa pamahalaan, posible pa rin ang pagbabago. We know that. Pero naitanong mo nga saan papunta ang Pilipinas, Marlon, but I think and I am very sure, hindi ito papunta sa una na niyang pinangako nung kampanya na sama-sama tayong babangon. Wala rin yung isang malaking budol talaga yung continuity, Yes. saka yung unity. Nagkaroon ng unity sa mga mafia. Mafia sa Amongst sindikato them, talaga. no? Diba? Na, Mafia sa mga organized crime, mafia mismo sa mga politiko na kapanalig ng administrasyon. gaano naman po kabigat ang bit-bit naming mga opinion sa inyo ngayon na dapat sana nagre-relax tayo dahil meron pa tayong natitirang araw ng bakasyon bago tayo muling mag-resume ng Pagpupuan na to. mag-resume ng trabaho sa Lunes. At para sa atin, Marlon, na volunteers ni Atty. Vic Rodriguez at ng marami pang mga kandidato dyan, na iisa ang adikain na kapantay ng hadikain natin sa bansang ito. Paspasan ito, November until May, hanggang sa mailuklok natin ang mga tamang tao, ang mga taong merong pag-asa para sa bansa, ang mga taong kinakikitaan natin ng pag-asa na posible ang pagbabago, sabi mo. Change is possible. Change is possible. Yung mga May nagpakulay kanina, Marlon. hindi ko nakita. Kaya si Marlon lagi siya nag-worry sa ganyan. Oo. Naiiyak Marlon ako. is very, Gusto kong very... a warrior. You're such a warrior. Oo. Oo, sino ba yung mga Yung nagpakulay? nagpakulay na? kanina, sorry. And maraming salamat. Marami po kami Maraming napalampas. Pasensya na. But yes, thank you so much sa Di na lagi namin ng kayo- suporta. Yep, di namin kayo nakamusta. Kamusta yung paggunita ng unitas sa inyong mga pamilya? I hope okay lahat. Yes, ito yung mga nagpakulay. Or meron tayong ano. Sabi ni Little Raven, sama-sama tayong babangon muli kasi palagi pala tayong malulubog sa baha. Nagluluksa ata si Miss Pam. Bakit po? Luluksa si Pam. Hindi po ako nakaitim. Ito po ay... Pineflex nga niya yung classic niya. Kulay Kasi mahirap na khaki. ngayon dito sa Hello, Pilipinas OFW. kumuha ng... Anyway, kahit sa abroad yung logo, yung unang logo ng Giordano na classic. Yung Ay, frog. yan, Pam. Is it the frog? Ang Prague na ngayon Oo, iba na ngayon. Palakano. Iba pa rin yung classic. Yung man, di ba? Yes, oo. Ito pala yung classic, hindi ba Yes, frog? yan ang Akala ko classic. yung Yan ang frog. classic. Yan ang classic. Piling lugar lang binibigyan nila ng ayuda, sabi ni Save the Philippines. Totoo rin yan, Marlon. At yun sa piling lugar na yon, piling mga tao pa ha, kung hindi ka nila supporters, wala ka sa listahan. Yep. Nay, it's true na may cash donation na binigay ang European Union pero di nila pinapaalam sa atin, sabi ni Quincy. Meron ba? I'm not very sure. Ito, Marlon, sabi ni Noy, Miss Pam, alam niyo ba yung highway going to the international port na yan sa Batangas? Napakadilim. Ang daming nakikinabang na kurap pero ang ordinary citizen walang pakinabang. Ano ba naman Grabe, yung poste mo? Lagyan mo ng poste lang. bumbilya, Marlon. Hindi, ano ba? Maglagay ka ng poste mo na ron. Ay, At ibig yung sabihin wala pang poste? Ayun na. Alam mo, ano pa rin ang isang malaking problema sa Batangas? Internet. Diba? Saan mo ba dapat ikakabit yung, diba? Yung internet, yung poste mo, yung kuryente mo. And hanggang ngayon, sa ilang bahagi sa Calaca, Batangas, wala pa rin tubig at wala pa rin kuryente. Ito, Marlon, nabanggit mo ang internet. At lagi ko rin naman sinasabi na if we fight against nature, nature will always win. Ibig Yes. sabihin, gaano ka man kapreparado, kung talagang malakas ang buhos ng ulan, babaha, babaha. Pero kung ikaw ay equip sa tamang na mekanismo o aparato, At pagpaplano na rin. pagpaplano, somehow, ma-alleviate yung yung challenges Tama. na mas mapadali kahit papano. Nasabi mo ang internet, isa yan sa pinangako natin noong kampanya na magkakaroon ng digital infrastructure. Digital infrastructure. Lahat tayo magiging interconnected in terms of Wi-Fi connectivity for the whole country, Marlon. Imagine if you have that good satellite or dish na tinatawag or connectivity sa kung saang merong internet, Marlon. Napakadali ang paraan nito para ikaw ay makahingi ng tulong sa mga panahon na kagaya nito na hindi pa tumataas ang tubig, nakukuha ka na para iligtas or nabibigyan ka na ng tulong na sapat para ikaw ay hindi na mapunta doon sa mas mahirap na or mabigat na Sa sakuna. madaling sabi, yung agarang responde. Yes, Nandyan yung agad, ganyan. no? Kung maayos na ikaw ay connected, kung sabihin na, yan yung tinatawag ko sa IT, na failover system. Kapag namatay ang linya ng PLDT, sabihin na natin na meron pa tayong mga landlines, pag namatay ang linya ng PLDT, meron kang option to use your satellite Meron kang phone. backup. May backup ka, kaya nga tayo, di ba, may mga battery pack for our phones. Kapag tayo bumabiyahe, nalobat tayo, charge. Portable charger, di ba? Yung mga failover system, wala. Nakita mo yung cancer. Oh. Punong-puno ng white powdery substance. Oh, tapos yan Alam mo tayo. bakit ganun karami? Bakit?
Kasi backup yon para yung gagamitin nila konti, may backup. Sa susunod naman yun. Backup supply Gumagamit, pala. may backup supply sila. Eh, ang problema, kung pati yung backup supply mo, nakukonsumo mo as if it is your regular supply. That means to say, Dami ganun niyan, ka ang kayo. dami niyan. Shoutout kay Sayaro, hello po. Yan yung mga kahayok ko. Ito, Marlon, Oo. shout out lang sa isang, is it a director level or GM level, Jay Santiago, Attorney Jay Santiago, Mhm. ng Pantalan, ng Philippine Port Authority, no, na pakitaan nyo naman ng konting galing yung ahensya na yan para naman kahit papano itong darating na Pasko magkaroon ng kaginawaan ng mga Pilipino na merong mai-record at meron din mai-content ang mga vloggers na magandang ginawa ng ng administration. Tahimik si Jay Santiago tungkol sa follow-up operation dito sa mga barko na sinasabi nilang sangkot sa oil smuggling. Pero very recently, si Jay Santiago yung nag-reveal hinggil doon sa mga tunay-tuneladang bigas, Pamela, Oo. na tinangkang i-hoard, na pinakawalan, na nabuko, pero ang sistema rito ay aregluhan ko. Ano yan, Marlon? Hindi, yan yung sinasabi mo dati sa akin na magpaparamdam ka lang na may authority ka. Hmm. Para Ano? yung nahuli mo, sa susunod, naglalagay na sila. Ang tawag dyan sa salitang pulis, o plan, task force pakilala. Ay, yun na yun. Task force Tama. pakilala. Yan din ang nangyari ngayon sa Batangas Port, Marlon. Mhm. Kasi may nahuling vessel na, yun nga, ay yung sumisip, yung humihigo, nahulian dahil pala bago ang opisyal ng Batangas Port Authority at ito ay nagpakilala. So sa mga susunod na panahon, Wala wala na. na siyang mahuhuli dahil naglalagay na, dahil kakilala na siya. Areglado na. Areglado na. Nakatimbre na lahat. Oo So, nga, no? talagang mafia-mafia, no? Yan ang bagong Pilipinas. Iwasan nyo na lang ho na makilala nyo kami dahil talagang pupupugin namin kayo ng batikos kapag namin kayo ay nakilala. King mo flyover sa Batangas City, 3 taon na hindi pa gawa. Di ba? Yun na nga lang ibinulgar ng isang Silipin nyo muna kung may mga bakal na yan pag ginawa ulit. eksakto, yung binulgar ng isang kamanggagawa party list natin na Si si Ellie. Ellie, ang galing nun. Yung sa Cavite, Marlon, yung footbridge na merong stairs Totoo. pero walang bridge. Grabe. Ano naman yun? Yan Diba? ang garapal na garapal. Nakaka- Magaling yun si Ellie. Oo. Shoutout sa iyo, Sir Ellie. Sana makakulap ka na. Sana makakulab ka namin. Ayun. Ay, nako. Ang bigat-bigat, pero maraming salamat sa 2,433. Ang lalim na kain ako. Ayun, magandang likes natin ngayon, ha? 1,122. I think it's an angel number, 1122. Dapat yata laging undas para marami magla-like. Salamat po. Maraming salamat. Baka ghost Ang likers isa si yan. Ellie, hindi ako niniwala. May pagkabahid siya ng ano. But, Nang dilaw. we don't know. alam I ko. also read online yung mga ganong comments. Okay. Oo. Okay. But let's see, kasi Let's kung see. ano naman, kung ikaw ay nangangako na maganda ngayon, ang challenge naman sa'yo bilang isang aspirant para magsilbi at maglingkod sa bansang ito, Marlon, kung paano mo patutuhanan ang iyong mga pinangako kapag ikaw ay naupo na. Sir Marlon, ang color ng polo shirt mo kumakalat at naglalakad na dito sa lugar namin, Romualdez, Senator. I'm from Taguig. Mga kandidato ba si Martin? Hindi, hindi naman. Hindi siya tumatakbo as Senator. Baka ano lang, mga pakilala. Tingnan nyo, check nyo kung nakakulay orange tapos may letter P sa likod. Ay, baka nga. Tapos, pag mabagal maglakad, baka meron itong bakal na bola. Yung bola. Ano tawag sa ganun doon, yung oo nga. pangpreso? Oo. Anong tawag daw? Sa mga nakulong na. Joke lang. Kahit bahid dilaw si Ellie, Pang pumpkin color. pumpkin color. Ano yung bahid ka? Kahit bahid. Gusto ko siya, sabi ni Ranilo. Actually, depende sa issue siguro. No? Oo. Maaaring ano eh. Kailangan kasi talaga maging issue-based tayo. Hindi tayo ng personality. Kasi, tingnan natin sino ba magandang example dito? Si Risa Ontiveros, Marlon, na kahit anong gawin niya na maging issue-based siya, lumalabas dun sa hearing sa Senado that she was more pro the criminals than pro the... Ayun, yun. Diba? Yun. Oh, halatang Yun, halata. yung gano'n. Halatang halata. Ay, yun lang naman yung ano nun, yung bigat ng issue, dapat yun ang hina-highlight natin at yung kakayanan ng isang nakaupong otoridad o nakaupong opisyal na kakayanan niyang marisolbahan ng batas, yung issue. Na mas concerned siya sa karapatang pantao ng mga kriminal, ng mga gumagamit at Yes. nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot kaysa sa karapatang pantao ng mamayang Pilipino na dapat tungkulin ng Estado na maging ligtas sila sa kakalsadahan at maging ligtas at maging maayos ang kanilang pamumuhay. Kaya hanggang ngayon, hinahunting sila ng isang soundbite ng isang President Rodrigo Roa Duterte when he said, "You are all for human rights and I am about For human human lives." Diba? So doon siya minahal at doon siya pilit minamahal pa rin at namimiss ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po sa ating likers at followers. Tayo po ay magbabalik bukas. Baka may huli ka pang mensahe, Marlon. Nasa na raw yung Quadcom, sabi ni OFW Hero. Siguro naka-recess OFW Hero at nag-iisip sila ngayon kung anong script ang gagawin nila dahil hilong-talilong na ngayon ng kampo ni Congressman Dan Fernandez saka ni Benny Abante kung paano mapapasinungalingan yung Yes. akusasyon at testimonya ni
Colonel Hector Grijaldo. Grijaldo na Marlon. Ang maganda kasi nangyari sa hearing na yon, bukod sa star of that hearing was PRRD, Aha. si Colonel Grijaldo said the truth, Yes. that he was summoned in a private room. At ang pinakamagandang nag-align doon, Marlon, when Dan Fernandez and Benny Abante did their own press conference and admitted, Kinonfirm nila. kinonfirm nila. So tapos na ang istorya, may nanalo na. At ang mabigat doon, bakit nga naman pakalat-kalat sa loob ng Kongreso ang isang Trillanes. Senator Sani Trillanes? Di ba? Hoy, una na natin, Marlon, sinabi dito sa ating vlog din na ang isang Senator Trillanes di umano last time is part of the payroll resources of Tambaloslos. Di umano. Di umano at that time. Dahil lang sinabi natin doon sa vlog natin na yon, na di umano si Trillanes ang nagpo-connect at nag-aayos ng mga general na babayaran para hindi mag-aklas sa administrasyon. Pero niniwala ako, Pamela, marami pa rin mga military officials ang nagmamanman at nag-o-observe lamang. At kung ano man kahantungan ito, siguro pati sila naniniwala na change is possible. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Pam. Ako si Marlon, Narito tayo sa third floor studio na Mind Your Opinion. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at PSA na. Don't skip us. Mag-ingat po ang lahat. See you again tomorrow, guys. Ay, si Chicho Kael late Chicho ka. Kael. Oh, pinaiyak mo na naman yung bata. Pinaiyak nito yung anak niya. Ang sabi, nagsusumbong sa akin, sabi, mag-Japan daw mag-isa yung ama niya. Uy, kailan to? Iiwan daw siya. Kailan to? Aba, nagsumbong sa akin, Daming- humihikbi yung bata. Daming yuki ron. Ano yun? Uy, Japayuki. Oh. Mabait ang ating mga ano. Masama sa Japayuki. Marami lang. Okay. Hello, TYL. Thank you, Lord. Thank you, Lord. See you Thank you, again Lord. Mag-ingat po tomorrow. lahat. Bye-bye. Bye-bye.